Hindi mo nga ba talaga kailangan ng diploma para ka maging milyonaryo dito sa Pilipinas? Ito ang medyo controversial na question. Diploma o diskarte? Diskarte. Ang bilis ng sagot mo doon, ha? Dali lang naman ang sagutin yan. Ang daming may diploma na wala narating sa buhay. Ang daming walang diploma na madiskarte na ang daming narating sa buhay. Diploma o diskarte? Unang-una, wala akong masyadong believe sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi karamihan ng na-experience ko sa journey on how to have a successful life, wala ako halos nagamit masyado na galing sa eskwela. Yun ang akala mo, ha? Yun ang akala nyo. Ang kukulit nito mga milyonaryo na to no? Comment sa matagumpay na execution ng method nila na sa kung paano sila naging milyonaryo, kung paano nila ine-enjoy itong mundo, kung paano nila ine-enjoy itong tikas nila ng 20s and 30s. Comment, no doubt, hands down, comment sa proper execution ng napili nilang method, kung paano nila kukunin yung millions. Comment, alright? Comment. Pero putya yung bukang bibig nila na hindi daw kailangan ng schooling or ng diploma para ka maging milyonaryo sa Pilipinas. Putya yun ang malaking kagaguhan ho. Pero sige, legit naman talaga. Legit naman na may mga nakakalusot. May mga nagiging milyonaryo, may mga nagiging matagumpay dun sa napili nilang shit nang hindi na dumadaan sa schooling or hindi na nagkakaroon pa ng diploma. Meron. Pero na sobrang konti nun. Mga 0.8% lang yun ang population siguro. Yung mga gano'n na nagiging matagumpay nang hindi na dumadaan sa proper schooling, eskwela at hindi na kailangan ng diploma. Sobrang maliit na porsyento lang yun ang populasyon. At kayo mga milyonaryo, as you speak to the public, when you are having your motivational talks, you are talking to the majority, tapos ganyan? You are talking to the majority, tapos ganyan? Bukang bibig nyo na parang hindi malaking factor ng pagyaman at pag-usad sa buhay yung pagkakaroon ng diploma at pagpasok sa eskwelahan. Ang kulit nito mga milyonaryo na to no? Okay, sige, sabihin natin naging matagumpay kayo. Hindi nga natin pwedeng sabihin naging matagumpay kayo Alright? Sige, sabihin natin na sobrang laki ng movement nyo dyan sa napili nyong shit. Sobrang laki ng movement nyo dyan sa napili nyong shit, alright? Pero hindi natin siya pwedeng i-declare na successful kasi hindi naman tayo ginawa as identical sa isa't isa. Alright? Ginawa tayong magkakaiba. At may kakaiba tayong definition ng successful. Pwedeng kayong mga pumapaldo na kayo, alright? Pwedeng successful kayo sa sarili nyo. Kasi na-accomplish nyo yung mga agenda nyo sa target nyo na date or panahon. Alright? Pero ipagduduldulan nyo na kayo yung successful, kami hindi. Kayo yung successful, sila hindi. Kagaguan yun. Diba? Isang malaking kagaguan yun. Kasi hindi naman tayo pinanganak na pare-parehas. Hindi tayo identical sa isa't isa. Alright? Magkakaiba tayo ng hugis. Ha? Na pwedeng yung successful sa'yo, sa iba wala lang yan. Alright? Na pwedeng yung sa tingin mong wala lang sa'yo, para sa iba, successful na yun para sa kanila. Matagumpay na yun para sa kanila. Hindi tayo pare-parehas. Kaya para ipagdildilan nyo na successful kayo, makikinig kami sa inyo. Hindi, kasi magkakaiba nga tayo ng definition ng successful. Alright? Nasa pag ginagawa nyo yun, yung gano'n na makinig kayo sa akin, ako yung tama, successful ako, kayo hindi. Never kayong naka-inspire. Alright? Kasi nagyayabang lang kayo nun. Diba? Hindi nyo pwedeng ipilit na yung bukang bibig nyo na pamamaraan on how to get your first million, gagana sa lahat porkit gumana sa inyo. Ulitin ko, hindi nga tayo ginawa na identical sa isa't isa, magkakaiba tayo. Alright? Pwedeng yung method mo, pwedeng yung pamamaraan mo na bukang bibig mo, pwedeng yan 100% tailor-made yan, nagagana sa'yo. Pero sa iba, hindi natin alam. Alright? Kasi nga, hindi tayo pare-pareho. Diba? Na kung yung hindi pagkakaroon ng diploma at pagpasok sa school, nag-work sa'yo, hindi natin alam kung mag-work yan sa lahat. Diba? Kasi kinakausap mo yung majority. Nagko-content ka, nagvi-video ka, nagvo-vlog ka. Ang kausap mo, majority. Diba? Tapos yung mga kagaya mo na nakatagos nang hindi na kailangan ng diploma at pag-aaral, sobrang liit na porsyento lang nun. Tapos yung kinakausap mo, majority. Bukang bibig mo, hindi kailangan ng diploma at pag-aaral.
Di ba? Di ba? Parang nakaka-encourage lang kayo, nakakahikayat lang kayo na magsitigil kayo, hindi nyo kailangan yun sa pagyaman. Bago ang lahat, syempre, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ako dito sa internet, ako dito sa Facebook, wala naman akong ibang ginagawa kundi kumain ng masarap. May issue kahapon, kinabukasan kakain ako ng masarap. May tanga, nababasagin sa internet, kinabukasan kakain ako ng masarap. Simple lang yung buhay ko, gusto ko lang kumain ng masarap. Pero hindi naman araw-araw may tanga, hindi naman araw-araw may issue na pwedeng gatasan, di ba? Pero kumakain pa rin ako ng masarap, di ba? Wala akong ibang ginagawa kundi kumain ng masarap ngayon, di ba? Iniisip nyo, ano-ano pa yung mga side hustle ko para ma-afford ko pumunta sa kung saan-saan kasama si Wada para kumain ng masarap, di ba? Kahit wala namang issue, minsan wala nga akong upload, di naman ako daily upload madalas, pero nakakain pa rin ako ng masarap. Pinoy ako syempre, di ba? May mga palagong pepot din ako, di ba? Nagpapalagong pepot din ako ngayon. Kung tatanungin mo kung saan, ito ang PHL Boss. Alright, ito ang PHL Boss. Sobrang daming laro dito, sobrang daming laro, pero dahil Pinoy ako, Pinoy ka, alam mo yan, color game lang tayo, gar, di ba? Hindi ka na para mag-explore pa, pero maraming laro. Pero syempre, basic, color game, di ba? Pakita ko ngayon, pakikitaan ko kayo. Sagad ka sa pula niyan, Sob. Yan, 2H tayo sa pula, Sob. Nung walang kukontra, 2H tayo sa pula. Bounce! Pabulong to. 1K sa pula to, Sob! 1K sa pula to, Sob! Nasa comment section yung link, alright? Nasa comment section yung link. Nasa comment section yung link. Last na. Pakikita kita. 2,000 sa pula. Para bawin na yung pinangkain. 2,000 sa pula. Nasa comment section yung link. Very easy to sign up. Nasa comment section yung link. Magsasalpa ka lang ng email address saan ang gusto mo na password. Yun na yun. Nasa comment section yung link. Etong si Joshua Mojica, yumaman huto kasi siya yung kauna-unahan nakapag-introduce nung crispy kangkong sa magandang packaging. Siya yung kauna-unahang nag-label or naglagay ng label sa crispy kangkong. Alright, siya yung kauna-unahang gumawa nun, kaya siya yung kauna-unahang tinangkilik. Alright, tapos eto siya, nag-aral to. Alright, nag-aral to. Hindi lang natin alam kung ano yung tinapos niya, pero nag-aral to siya. Alright, comment down below naman sa mga nakakalam ano yung tinapos ni Joshua Mojica. Pero nag-aral siya. Alright? Tapos itong si Joseph Lim na yumaman mainly dahil sa pagiging networker, nag-aral din to siya. Hindi nga lang natin alam kung ano yung tinapos niya. Pero nag-aral siya. Pumasok siya sa school. Silang dalawa, meron silang dalawang pagkakapareha. Alright? Una, parehas silang milyonaryo. Alright? Pangalawa, parehas sila na bukang bibig nila na parang hindi malaking factor sa pagyaman yung pagpasok sa eskwelahan. Diba? Hindi malaking parehas sila. Parehas sila. Bukang bibig nila, hindi malaking factor yung pagkakaroon ng diploma or yung pagpasok sa eskwelahan sa kung paano ka yayaman. Imagine milyonaryo ka. Alright? May empire ka, may mga tauhan ka, may influence ka, may platform ka, pero hindi pa rin abot ng utak mo? Pero hindi pa rin abot ng utak mo? Na kaya ka nandyan sa tugatog na yan, dahil yun sa disiplina, perseverance, determinasyon at consistency mo na nahasa at nagamay mo sa loob ng eskwelahan. Oo, yung apat na yan, nasusi kung paano ka susuntok sa buhay, na-introduce na yan sa bahay. Pero nahasa mo yan at nagamay sa loob ng eskwelahan at hindi ka aware. Imagine hindi ka aware. Imagine naging milyon